Walang taong masama na bigla lang naging masama. Pero may mga taong nasaktan kaya sila naging masama. Kahit kayo, minsan sasabihin ninyo, makaka-realize, ay ang sama-sama nung taong yun. Hindi nagpapautang. At some point, siguro true. Beto at some point, nagpautang yung taong sinasabihan mo ng masama. Pero nung pinautang nila yung mga tao, hindi sila binayaran. So ngayon may nang umutang uli sa kanila, hindi na nila pinautang. Kasi gusto lang nilang protektahan yung sarili nila. Kasi dati silang mabuti. Kadalasan talaga, yung taong tingin nyo masama sila, dati silang mabuti pero naging masama sila dahil sa experience na binigay sa kanila ng mundo, ng ibang tao. Ulitin ko kadalasan talaga walang taong masama. Pero may mga taong nasaktan, kaya naging masama. Tama po kayo sir, may mga dahilan kung bakit nagiging masama ang ibang tao. Totoo yan. May dahilan po kung bakit feeling mo masama yung isang tao or naging masama yung isang tao. Kasi tingnan nyo, pinanganak yung tao na walang laman yung utak niya nung bata siya. Tinatawag na tabula rasa. Mean, walang laman. Blanco. So, ibig sabihin, hindi mo masasabing masama siya, mabuti siya, kasi wala talaga. Pero at some point, habang lumalaki siya, may mga bagay siyang nai-experience na hindi niya gusto to the point na nasaktan siya. Ngayon, feeling natin masama sila. Pero ang totoo, pinoprotektahan lang nila yung sarili nila na masaktan uli because na-experience na nila. Ang isa sa pinakamaganda example, yung nagpapautang. Alam ko, ilan sa inyo, naranasan ninyo na inutangan kayo. Nagpautang kayo dahil sa kabutihan at naawa kayo, makatulong kayo sa kapwa ninyo. Pero hindi kayo binayaran. Ngayon, may umutang uli sa inyo. Hindi nyo pinautang. At ang sasabihin sa inyo, masama kayong tao. Hindi kayo masamang tao. Sadyang gusto nyo lang protektahan yung sarili ninyo na hindi uli magbayad yung taong umutang sa inyo. It is because na-experience nyo na. So, hindi kayo masama kadalasan. Gusto nyo lang protektahan yung sarili ninyo sa kapahamakan na pwedeng ibigay ng ibang tao.